Naisip niyo ba kung may mas malalim pa sa kasaysayan ng Pilipinas kaysa sa nabasa niyo sa mga libro? Karamihan sa atin alam si Magellan, Lapu-Lapu, at ang Katipunan. Pero maniwala kayo, may mga kwento na mas malalim at mas kakaiba kaysa sa narinig niyo sa klase. Ngayon, bibilangin ko ang top 10 na hindi pa nasasabing kwento ng kasaysayan ng Pilipinas na hindi nila itinuro sa atin sa eskwelahan. Tara, simulan na natin. Numero 1. Ang unang organisadong paglaban ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol ay nangyari sa Cebu noong 1521. Hindi nag-iisa si Lapu-Lapu, ang buong barangay niya ay may sariling armas, estratehiya at disiplina pa. Hindi lang sila basta mandirigma, buong komunidad sila na lumalaban ng magkasama. Numero 2. Bago dumating ang mga Espanyol, mayroon ng baybayin ang mga Pilipino, ang sarili nating sistema ng pagsusulat. O, hindi tayo barbaro tulad ng sinasabi ng mga mananakop. Nagsusulat na tayo sa kawayan at dahon. Nagkukwento tayo bago pa man tumapak ang sinumang dayuhan sa ating mga isla. Pangatlo, alam niyo ba na literal na binayaran ng Espanya ang revolusyon ng Pilipinas? Noong 1897, binigyan nila si Emilio Aguinaldo ng 800,000 pesos, napakalaking pera noon, para lang umalis siya ng bansa at patahimikin ang revolusyon. Isipin mo, binayaran ka para tumigil sa paglaban para sa kalayaan mo. Pang-apat, heto ang isang plot twist mula sa World War II. Habang hinuhuli ang mga Hudyo sa Europa, tinulungan ng mga leader na Muslim sa Mindanao ang mga Hudyo na tumakas papunta sa Pilipinas. Totoong usapan, ang pagmamalasakit ay walang hangganan o relihiyon. Panlima, ang Mock Battle of Manila. Total na setup. Nagkunwari lang ang mga Amerikano at Espanyol na naglalaban para sa palabas, habang ang tunay na mga revolusyonaryong Pilipino ay naiwan at pinagtaksilan. Minsan, ang kasaysayan ay isang malaking drama lang, di ba? Numero 6, ang unang Pilipinong bayani na binaril ay hindi lalaki, babae siya. Si Teresa Magbanua, tinatawag ding Joan of Arc ng Visayas, ay namuno sa sarili niyang tropa at naging alamat. Babae power, bago pa man nagkaroon ng hashtags. Pang-pito, nagpapakita na si Raja Sulaiman ng mga kanyon at huta na pang-western style sa Maynila, bago pa man dumating ang Espanyol. Tunay na hari ang taong ito na may tunay na firepower, alyansa, armas, kung ano-ano pa. Pangwalo, ang pagkamatay ni Andres Bonifacio, hindi sa kamay ng mga Espanyol, kundi sa utos ng kapwa Pilipino, ng sarili niyang revolusyonaryong gobyerno. Minsan, ang pinakamasakit na pagtataksil ay galing sa loob. Pang-siyam, habang lumalaban ang Luzon, nagsagawa ng sarili nilang revolusyon ang mga leader ng Visayas. Ibang isla, ibang estilo, pero parehong nag-alab na pagnanais para sa kalayaan. At numero 10, paano kung ang pangalan ng ating bansa ay Maharlika, sa halip na Pilipinas? May teorya na gustong baguhin ni Marcos ang pangalan natin sa isang pangalan na nangangahulugang marangal at may mataas na pinagmulan. Nakakapag-isip, di ba? Kaya ano sa tingin nyo? Ilan sa mga kwentong ito ang nagpakagulat sa inyo? Kung gutom pa kayo sa mas maraming sikreto mula sa ating nakaraan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang tunay na bansa ay naaalala ang kanilang mga kwento. Kita-kita sa susunod na video.